As Sir Andy Luto of Life Oil and Father Archie was sharing kahapon, sabi ni Father Archie sa kanya, I just want to share, sabi na there are people who are capable but they are not willing. They have the capability to support the ministry but they are not willing. They have the resources to support the ministry, but the problem is they are not willing. Mga kapatid, kung ang katabi mo hindi willing, kung ang nasa harap mo hindi willing, kung ang nasa likod mo hindi willing, ang ginagawa nila laging umiiling. Pero tandaan mo na rin, ang Diyos laging willing upang extend niya yung kanyang kamay sa lahat ng tulong na ating kailangan. Bakit? Masterpiece yun ng Panginoon. Kung saan naroon ang pangangailangan, gusto ng Panginoon na umiksena. Ano sabi niya, anak, kailangan mo ba ako? Pag ang pinanghawakan mo yung sarili mong lakas, ibig sabihin, hindi mo kailangan ng Panginoon. Tingnan po ninyo, yung babaeng dinudugo ng 12 taon na. Ang sabi doon, marami na siyang nasubukang mga manggagawa at mga doktor na nilapitan. Marami na siyang mga gamot na binili. So, ibig sabihin ito, pag ikaw ay may gamot, may pera ka, pambili. Hanggang naubos yung kanyang kayamanan. Hanggang wala ng doktor na pwede umassist sa kanya. Bakit? Wala na ho. Bankrupt na ho eh. At minsan, inaalaw ho ng Panginoon na minsan tayo ay masakit para makilala natin ang tunay na pinagmumulan ng ating kailangan. Hindi sa bank book mo, hindi sa beauty mo, hindi sa kulay ng lipstick mo, kundi sa Diyos na kayang magbigay at kayang magpala sa maliit hanggang sa pinakamalaking pangangailangan. Count it all joy! Sabihin natin, joy! I do hope, brothers and sisters, na nakukuha niyo yung message nito. In order to know what's in your heart, sabi rito, the Lord tests you to find out whether or not you will obey His commands. Yeah? Inaalam ng Panginoon yung mga pagsubok at yung mga problema na dumaan sa ating buhay para makita niya talaga kung ano yung tunay na kulay ng ating puso. Pag hinaluan ba yung ating puso ng problema at pagsubok, ito ho ba ay nagiging blurred na? Ito ho ba ay nagiging dim na? Pag hinaluan ba yung ating puso ng sakit o karamdaman, ito ba ay talagang nagiging blurred na at nagiging dim na? Nanindigan ho. Even si Pablo, nung kanyang sabihin, in all these things, I can do all things through Christ who strengthens me. Paghalu-haluin man ang lahat ng pagsubok, paghalu-haluin man ang lahat ng problema, paghalu-haluin man ang lahat ng trials, dumating man ang lahat ng persecution, dumating man ang lahat ng pag-uusig, dumating man ang lahat ng kahirapan, dumating man ang lahat ng pagbayo. Sabi niya, I can stand because I know it is God. He's the one who strengthens me in the midst of trials, in the midst of problems, in the midst of difficulties. God is there. He is with me and He is willing to strengthen me and He is willing to give me hope. He is willing to give me victory. Hallelujah. Amen. Ganun po ang Panginoon. Kaya yun po yung natural niya eh. Yun po yung nasabi niya when Jeremiah declares, the book of Jeremiah 29:11 says, ang sabi niya, for I know the plans I have for you. Nakita niyo mga kapatid, sa Jeremias, hindi pa kung siya ipapangalan nun, pero diniklara na ng Panginoon, ni Yahweh sa kanya, I know the plan I have for you. Alam mo ang plano ko sa iyong buhay. My plan. Ang sabi ng, my plan is not to harm you. Wow! Nakita mo? Kung alam mo na ang pagsubok at problema na dumarating sa iyo, design pa rin yan ng Panginoon sa buhay mo.
hindi ka magiging nanakit. Bagos, iaalaw mo pa yung iyong sarili na dumaan sa pagsubok at problema. Dahil alam mo, ang plano ng Panginoon ay puros mabuti at puros maganda. Pagkatapos nun, lalasap ka ng kanya. Sabi dun sa James chapter 1 verse 12, blessed is the man that in the midst of persecutions, that in the midst of trials, still had the courage to stand before the presence of the Lord. Because after that, he will receive a crown of glory, a crown of life. Sabi na mapalad ang isang tao na sa kabila ng pagsubok at sa kabila ng problema, nananatili siyang matatag at nagtatapat sa Panginoon na yung pagkatapos nito, tatanggap siya, lalasap siya ng putong ng korona ng buhay galing sa Panginoon. Amen! Alam niyo, ito yun. Yung paglilingkod mo dito, hindi mo ito useless. Kaya ang sabi ko sa 1 Corinthians 15 verse 58, ang sabi ko doon, sa unang Korinto, kabanatang 15, talatang 58, sabi niya, do not worry. Huwag kayong magtitinag, huwag kayong mababalisa, huwag kayong mag-aalilangan, sapagkat lahat ng ginagawa ninyo sa Panginoon ay hindi mawawalan ng saysay. Wow! Are you listening, brothers and sisters? Are you with me? Somebody shout a louder amen. Verse 3 of Deuteronomy chapter 8, ang sabi po rito, yes! He humbled you by letting you go hungry and feeding you with manna. Manna, sabihin natin manna. Manna. Isa hong translation, itong word na manna is everyday provision. Wow! Everyday provision. Sabihin natin everyday provision. And minsan ho, nakita niyo ho. Alala niyo mo ba, no? Siguro yung ating hero dog. Here is our hero dog right now, si Kabang. No? Alala niyo mo ba yun? Minsan nakapagod tayo sa kanyang sitwasyon, ano? Dahil sa kanyang katapatan, sa kanyang mga amo, and story po nun, may mga bata ho naglalaro sa labas ng kalsada. At dalawa sa bata na ito ay yung anak ng kanyang amo. Then meron pong lumalagas ang isang mabilis na motorsiklo at tutubukin ho yung mga batang naglalaro. Ang ginawa ho nitong aso nito, patakbo niya na denied yung motorcycle na yun para maiwas ho doon sa mga batang naglalaro at hindi sila maaksidente. Ang nangyari ho, ginawa itong aso ito. Denied niya yung motor na yun. At alam niyo ang nangyari ho? Yung puso nitong aso ito ay umilali mo dun sa rayos. Alam niyo yung rayos? Dun sa spike nung unang gulong ng motorsiklo. Alam niyo yung nangyari? Naputol ho yung kalahating puso. Dahil dalawa ho yan, ganyan ho. Para pag nag-chichismis ka, ganyan din. Dalawa ho yan. Yung upper jaw at saka yung lower jaw. English yun, English mo. So ang naputol ho, ang nakat ho, ay yung upper jaw. So naiwas ho. So napakasakit ho nun. Napakasakit ho nun. Pero alam niyo ho ba, hindi ho nagtapos doon. Yung sakit na nararamdaman ni Kabang sa oras na yun, alam natin napawi. Dahil hindi lamang yung mga pet lovers dito sa Pilipinas ang nakabag at nagbigay sa kanya ng tulong. Kundi pati yung mga tao sa ibang bansa ay nagbigay sa kanya ng tulong. Hindi lamang ho yun. Yung dating ako'y probinsyanong tukha. Na dati nandun lamang ho siya sa kanilang lugar. Saan pang lugar nila? Saan? Sambuanga. Sambuanga. Yung dating probinsyanang aso na yun ay pinadala ho sa Amerika. At inoperahan ho. At pagkatapos ho, hindi na ho siya, ilan po sa atin na meron pong asong askal o aspin. Ang ating pinapakain ho, yung mga tira-tira ho. Kapag meron pong anilig na buto ng baboy, yun ho yung ating kung ano ho yung mga tira-tira, yun ho. Pero nung siya ho ay napunta ho ng Amerika, sosyal na ho. Ano yung mga pedigree ho, ng mga almon na ho yung kinakain niya. Pagbalik niya ho dito, mga kapatid,
celebrity pa siya. Lahat gusto magpa-picture sa kanya. At pag-uwi niya, hindi lamang ho siya yung nakinabang. Pati yung mamay-ari sa kanya, pati yung amo niya. Yung dating nandun lamang ho sa kubo. Yung dating nandun lamang ho sa mga tagpi-tagping mga kubo doon. Alam, binigyan ho sila ng isang maganda at maayos na tirahan ngayon. At ang sabi nga ng veterinaryo, doon sa Sambuanga, yung city veterinary, mapala nitong si Kabang. Dahil may nagbigay na mas malaki pang bahay sa kanya kaysa sa amo niya. Nakita niyo? Saan nakakita doon? O sinong gusto magpahubog ngayon kay Kabang? Ha? Pagkatapos nun, meron pa isang 1 year supply ng pagkain. Hindi niya po problema. Alam niyo ba mga batid? Aso lang yun. Ang sabi ng Panginoon, look at the birds of the air. Look at the grass of the field, they neither sow nor reap, but the Heavenly Father feeds you every day. Tignan ninyo yung mga punong kahoy. Tignan niyo yung mga ibon. Tignan mo yung mga halaman na buhay ngayon, kinumagaan, ginagatong niya.